Xiaojing. Tongtong. Ma, nang pinatay mo ang anak ko, hindi mo naisip na darating din ang araw na ito para sa'yo, di ba? Ano? Nung nasa ibang bansa ako, buntis si Tongtong pero dahil babaeng dinadala niya, pinilit mo siyang magpalaglag sa ospital. Dahil doon, tuluyan ang nasira ang katawan ni Tongtong. Alam mo ba yon? Dahil sa matinding pagpapahalaga mo sa mga lalaki, habang buhay na akong hindi magkakaanak. Hindi totoo yan. Kitid ang isip mo. Dahil sa'yo, wala na akong anak. Para sa akin, si Tongtong ang nagtitiis ng lahat ng sakit dito sa bahay. Hanggang ngayon ba, iniisip mong wala kang kasalanan? Mahal, para sa'yo, kahit gaano kahirap, kakayanin ko. Ang pagkalaglag ni Tongtong ay walang kinalaman sa akin. Matagal nang sinabi ni Mama. Siya mismo ang nagpalaglag. Siya mismo ang nagpalaglag? Paano yun magagawa ni Tongtong? Paano niya kayang ipalaglag ang sarili niyang anak? Hindi ba dahil pinilit mo siya? Hindi totoo yan. Zhang, walang kinalaman si Mama sa pagpalaglag ni Tongtong. Matagal nang sinabi sa iyo ni Mama. Siya mismo ang nagpapalaglag. Natakot lang si Mama na masaktan ka, kaya hindi niya sinabi ang totoo sa iyo. Mama, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mahal ako ni Zhang. Kaya mo bang tiisin na pagbalik niya dito, wasak ng pamilya namin? Tapos na kami ng lalaging yun at ipapalaglag ko na rin ang bata. Alagaan ko ng mabuti si Zhang. Nakikiusap ako sa iyo. Totoong alam ko ng pagkakamali ko. Ma, hindi ka pa ba nakokontento sa pagpapalaglag sa anak namin ni Tongtong? Pati ba naman ang pagbibintang ng pagtataksil? Anak! Babae ka rin naman, di ba? Bakit kailangan mong saktan ng ganito si Tongtong? Wala akong ina na ganito kasama! Simula ngayon, puputulin ko na ang relasyon natin bilang mag-ina. Mabuhay ka man o mamatay, wala na akong pakialam. Anak! Mahal, may ilang salita pa akong gustong sabihin kay Mama. Pwede ba? Lumabas ka muna sandali. Zutong, ikaw ay tuso at malupit. Puro kasinungalingan na sinasabi mo. Tsak na, hindi magiging magandang wakas mo. Suming yun, ang hindi magkakaroon ng magandang wakas ay ikaw lang. Matandang bruha. Kung may dapat sisihin ang pagiging mausisa mo. Nadiskubre mo ang pagtataksil ko. Lagi namang nasa ibang bansa si Zhang. Paano niya malalaman na hindi sa kanyang batang yon? Kung hindi dahil sa'yo, hindi mawawala ang sarili kong anak. Ang lahat ng ito ay ang kagagawan mo. Malupit! Ikaw malupit na babae! Ma, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Dadalhin ko si Zhang upang samahan ka. Pagdating ng panahon, at mga ari-arian, mapupunta lahat sa akin. Kayong mag-ina, magkikita-kita na lang kayo sa ilalim ng lupa. Zhang, patawarin mo ako. Si Mama ay naniniwala sa mga kasinungalingan ng malupit na babaeng si Zutong. Dahil sa kanya, nasira ang buong pamilya natin. Kung magkakaroon na ng panibagong buhay, pangako ko, babantayan kong pamilya natin. At ikaw, ilalayo kita kay Zutong sa malupit na babaeng ito. Ano ito? Nagbalik ako sa nakaraan? Ma, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo pa ako na isa pang pagkakataon. Mahal na mahal ako ni Zhang. Kakaya mo ba na pag-uwi niya,
Masirang pamilya namin. Tinapos ko ng relasyon ko sa lalaking yon. Ipapalaglag ko na rin ang bata. Pagdating ng panahon, aalagaan ko ng mabuti si Zangjeng. Kikiusap ako sa'yo. Sa nakaraang buhay, naging malambot ang puso ko at tinatawa si Zoto. Sa huli, nasira ang pamilya at nawala ng mahal sa buhay. Ngayon, na nagkaroon ako ng panibagong buhay, hindi na ako mauuli sa pagkakamali ko. Si Zangjeng ay malapit nang umuwi. Kakayanin mo ba na sa pag-uwi niya, magkawatak-watak ang pamilya natin? Hindi ko naman sinasadya. Nangyari lang ito ng isang beses. Lumabas ako kasamang mga kaibigan. Hindi ko alam kung paano ako nalasing ng sobra. Hindi ko alam kung paano nangyari yun sa isang beses lang. Malapit nang umuwi si Zangjeng. Ano ang plano mo? Ipapalaglag. Bago pa man makabalik si Zangjeng, ipapalaglag ko na. Pagdating ng panahon, ibibigay ko ang buong puso kay Zangjeng. Buong puso ko rin gagampanan pagiging asawa niya. Dahil sinabi mo ng lahat ng iyan, muli kitang pagkakatiwalaan. Ay, salamat, Ma. Salamat, Ma. Matandang mata pobre. Pagkatapos kong ipalaglag ang bata, magpapakita ko kay Zangjeng at iiyak. Sasabihin ko ikaw pumilit sa akin. Gusto kong makita kung paano ka magkakaroon ng malapit na relasyon kay Zangjeng. Gusto mong ipalaglag ang bata bago pang umuwi ang anak ko? At pagkatapos sisirain ako sa harap niya na parang pinapaboran ko lang mga lalaki? Zutong, akala mo ba magiging matagumpay ka sa mga plano mong iyan? Hello, mahal. Ano? Ayos, sige. Magbubook na ako ng flight ngayon pa uwi. Mr. Zhang, ano nangyari? Buntis ng asawa ko. Ikaw munang bahala sa mga gawain dito. Kailangan kong umuwi agad. Magiging tatay na ako! Sino kayang tumatawag sa ganitong oras? Hello? Tongtong. Ma, ipinalaglag ko na ang bata. Kayo ni Papa, pumunta na kayo dito sa pamilya Zhang. Ano? Si Sumingin talaga? Siya nagdala sa'yo para ipapalaglag ang bata? Tongtong, maghintay ka. Pupunta kami ng Papa mo dyan ngayon. Kung ang pamilya Zhang ay walang malasakit, huwag nilang asahan ang awa ko. Sakto, pauwi na si Zangjeng. Sa oras na iyon, ikaw si Papa, kailangan mo magdrama ng husto kay Zangjeng para sa pangyayaring ito. Ma, mayaman ang pamilya Zhang. Sa pagkakataong ito, dapat nating sigurado na si Sung Mingyun, yung matandang mata pobre, magdusa ng husto. Tama yan. Gamit ang buhay ng isang batang bastardo, makukuha natin kayamanan ng pamilya Zhang. Sulit na sulit. Anak, huwag mo sanang sisihin si Mama. Kasalanan mo na napunta ka sa maling pamilya. Yung matandang mata pobre na si Suming yun, siya ang may kasalanan kung bakit hindi ka ipinanganak. Sisiguraduhin kung luluhod siya sa'yo at magsisisi. Babayaran niya ang dugo ng dugo. Mrs. Su, naritong resulta ng pagsusuri ng hiningi mo. Ang resulta, tulad ng inaasahan mo. Salamat po, Doktor. Mrs. Su, mukhang mabigat ang problema ng pamilya ninyo. Sana'y maayos ninyo ito ng mahinahon. Siyempre, natural lang yan. Ngayong hawak ko ng ulat na ito, hindi ko na siya basta-basta palalampasin. Ma, napagod po kayo? Ipagtitimpla ko kayo ng tsaa. Hindi ka pinakasalan ng anak ko para maging tagapaglingkod ko. Gawin mo na lang ang mga gawain mo. Ma, ano po bang ibig sabihin ng mga sinasabi ninyo? Pinapalitan ko lang si Zangjeng para alagaan kayo. Pumupo muna kayo. Hayaan niyo na po ako sa bahay. Ako na po ang maglilinis. Kung gusto mong gumawa ng mga gawaing bahay, hindi kita pipigilan. Na-install na po ang mga CCTV ninyo. Kung gusto mong tingnan ng mga video replay, nasa cellphone at computer na ninyo. Sige, salamat.
Ma, uminom po kayo ng tsaa. Malapit nang dumating sina Mama at Papa. Kailangan natin gawin ganap ang imahe ng mata pobreng binan sa matandang ito. Ma, parang marumi po ang sahig. Umupo na po kayo. Ako na pong gagawa ng mga gawaing bahay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Magpahinga ka na lang muna. Ma, hindi po ako nahihirapan. Kayo po, uminom lang kayo ng tsaa at magpahinga. Ako na pong gagawa ng lahat ng gawain. Kung ganun, yung ilalim ng mesa ay marumi. Kumuha ka ng basahan. Punasan mo ng maayos ang alikabok. Ilalim ng mesa, ibig sabihin, kailangan kong lumot para malinis iyon? Bakit? Ayaw mo ba? Sige, hindi kita pipilitin. Gusto ko po. Gagawin ko kahit ano. Ano bang problema ng matandang ito? Talagang pinaglood niya ako para maglinis. Pag dumating ang mga magulang ko, tingnan natin kung paano kanila tatapusin. Tongtong! Tongtong! Anak ko! Kamawang anak ko! Ano bang klaseng buhay pinagdadaanan mo? Kung hindi pa kami nagpunta rito, hindi pa namin malalaman kung paano ka pinahihirapan ng pamilya Zhang. Kumare, anong ibig sabihin nito? Pinanood mo si Tongtong para maglinis sa sahig. Napakasama mo namang biyanan! Noong una, nang ikinuha ni Zhang Zheng si Tongtong, mabuti na si Tongtong nakatuluyan niya para maginhawang buhay niya. Kumare, ito ba sinasabi niyo maginhawa? Maginhawa si Tongtong. Bilang biyanan, ginagawa kong lahat ng tama. Makinig kayong dalawa. Simula nang ikinasa si Tongtong at ang anak ko. Bilang biyanan, hindi ko siya pinabayaan ni minsan. At ang gawaing bahay ngayong araw, si Tongtong mismo ang nagsabing siya ang gagawa. Kumare, kung papasok kayo sa bahay ko at sasabihin ninyo ang mga bagay na yan, dapat naman siguro maebidensya kayo. Ikaw! Ayos lang. Kung gusto mong apahin si Tongtong, ngayon nagawa mo pang ibaliktad ang lahat? Napakasama mong babae! Ngayon kailangan ko ipagtanggol ang karapatan ni Tongtong! Oo nga! Kumare, napakabait at malambing ng pamangkin namin na si Tongtong. Pero ganyan ang trato mo sa kanya? Wala ka bang puso? Matandang bruha ka! Ang kapatid kong lalaki at hipag ko, pinalagi si Tongtong ang marangya. Pinapahirapan mo siya? Sa isyong ito, kung wala kang magandang paliwanag, hindi ka namin palalampasin! Zutong, malakas ka ng loob sa harap ng lahat na sabihin na inaapi kita? Ang lahat ng ginagawa ng tao, nakikita ng langit. Kapag gumagawa ka ng masama, may babalik din yan sa'yo. Kumare, ang anak ko nagdurusa rito. Bilang mga magulang, hindi ba karapatan namin? Anong ibig mong sabihin? Na ang tao'y gumagawa at ang langit ay nakatingin? Sa tingin ko, minamaliit mo lang kami ang pamilya Zhu. Kaya mo sinasadyang pahiyain ng anak namin? Pinapahiya ko si Zutong. Si Zutong ay sinungaling. Masama ang ugali. At ang pamilya Zhang, hindi kami nakikipag-usap sa ganitong klaseng tao. Ma, pasensya na po. Hindi sinasadyang mga magulang ko ang mga sinasabi nila. Sila'y masyadong nag-alala lang. Anak! Mahal! 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 Mahal. Ayos ka lang ba? Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Halika, dadalhin kita sa ospital ngayon din. Mahal, wag na. Zhang Zheng, tama ang dating mo. Tatanungin kita. Nung kinuha mo si Tongtong, anong sinabi mo? Sinabi mo aalagaan mo siya. Habang nasa ibang bansa ka, ginawa ng nanay mo ang anak namin na parang katulong. Oo nga. Pagdating namin dito, nakita namin si Tongtong na pinipilit ng mama mo na nakalot habang naglilinis ng sahig. Ano? Ma, huwag muna kayo magalit. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Hindi magagawa ng mama ko. Anong hindi pagkakaintindihan? Ang mga pinagdaanan ni Tongtong sa bahay ninyo, nakita naming lahat. Asawa ko si Tongtong. Kung masaktan siya, sisiguraduhin kong makakamit niya ang katarungan. At saka, paano naman magagawa ni mama na saktan si Tongtong? Ma, ano ba talaga ang nangyari? Anong nangyari? Ang totoo, hindi mo lang talaga gusto si Tongtong. Kaya mo siya inabi at pinahirapan. Zhang Zheng, sasabihin ko ng totoo ngayon pa lang. Nung ikinasal kayo, nagbigay kami ng sapat na dute. Hindi rin kami humingi ng malaking bride price. Ang gusto lang namin, mahalin mo si Tongtong. Pero ngayon, ganito ninyo siya tratuhin? Ha? Sandali lang. Huwag mo na kayong magpadalos-dalos. Anong hindi maipaliwanag? Nasa harap na natin ang katotohanan. Pagod na pagod ang anak namin, pero pinagtatanggol mo pa rin ang mama mo? Ma, bakit mo ginawa ito? Si Tongtong ay asawa ko. Kapag sinaktan mo siya, hindi mo ba ako naiisip?
Anak, pagka-uwi mo sa bahay, hindi ka man lang kumausap sa akin. Pero ilang salita lang mula sa pamilya Zoo, agad mong inaakala na inaapi ko si Tongtong. Sa paningin mo, ganito ba kasama ang mama mo? Ma, si Tongtong ay laging naging magalang at maalaga sa inyo. Kitang-kita ko yun sa mga mata ko. Pagka-uwi ko kanina, nakita ko nakahandusay siya sa sahig. Paano mo may papaliwanag yun? Mahal, huwag mong hayang magkaroon ng alitan sa pagitan ninyo ni mama dahil sa akin. Mahal ko, napakabuti mo talaga habang wala ako. Ikaw nagtitiis ng lahat. Zutong, ganyan ka talaga nagkukunwaring kawawa para lamang lukuyin ang anak ko? Sayang lang, ngayong araw, hindi ka magtatagumpay. Ma! Asawa ko si Tongtong. Siya ang magluluwal sa magiging anak ko. Paano mo siya masasabihan ng ganyan? Sumusobra ka na! Anak, ang pamilya ni Zutong, kunting salita lang, ibinindang agad ang lahat sa mama mo. Malaki ka na. Dapat marunong kang tumingin kung anong tama at mali. Kung anong klaseng tao si mama, hindi mo ba talaga alam? Ma, gusto ko rin naman maniwala sa'yo. Pero ikaw, Mahal ko, ginagawa ito ni mama para sa kabutihan mo. Para sa'yo, handa akong magtiis. Tongtong, huwag kang matakot. Habang nandito ako, hindi kita hahayaang magdusa. Ma, si Tongtong, alang-alang sa akin. Para sa ating pamilya, patuloy pa rin siyang nagtitiis at nagpapakumbaba. Hindi niyo ba kailanman nakita ang lahat ng ginawa niya para sa atin? Zhang Zheng, nang ikaw nasa ibang bansa, si Tongtong ay mag-isang inilaga ng mama mo para sa pamilyang ito. Masasabi mong tiniis niyang lahat ng hirap. Ngayon na nakabalik ka na, may masasandala na siya. Kaya panatag na rin ako. Ma, si Tongtong ang asawa ko. Kasalanan ko na hindi ko siya naalagaan ng maayos. Pero huwag kayong magalala. Pangako ko sa inyo, ngayong araw, bibigyan ko ng katarungan si Tongtong. Sige, sa sinabi mong iyan, hindi na ako mag-alala kung siya magdurusa pa. Kung may magpapahirap kay Tongtong, kayong pamilya Zoo, sobrang kapal ng mukha ninyo. Harap-harapan akong ginagawang masama. Akala nyo ba, madali lang akong lilangin? Umiyak lang si Zotong ng kaunti. Kaagad niya lang naloko ang anak ko. Kumare, anong ibig sabihin ng mga sinasabi mo? Ang lahat ng ginawa ko para kina Tongtong at Zhang Jing yan. Para sa mabuting sama nilang mag-asawa. Ngayon pinapanindigan ni Zhang Jing si Tongtong. Ang pagiging masamang binad mo ay malapit ang matapos. Pinilit kong maglinis ng bahay si Zotong. Kaya naging masamang binan ako? Kung ganoon, gusto kong makita pag nakita ninyo ang katotohanan. Paano pa kayo makakapalusot? Ma, parang marumi ang sahig. Umupo na po kayo. Ako nang gagawa ng mga gawaing bahay. Hindi niyo na kailangang mahirapan. Magpahinga na po kayo. Ma, hindi po ako nahihirapan. Kayo po, uminom na lang ng tsaa, magpahinga at mag-enjoy. Ako na pong bahala sa mga gawain dito. Ito, hindi pwedeng maging totoo to. Mahal, hindi totoo ang video na yan. Hindi totoo ang video na yan? Wala kayong matibay na ebidensya. Ganyan na bang katotohanan? Mahal, ano bang meron sa video na to? Hindi ba sabi mo, pinilit ka ni Mama na gawin ang mga gawaing bahay, pero sa CCTV, malinaw na ikaw mismo ang nagkusang gumawa. Mahal, ito... Ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Mama na sinadya mong sirain ang relasyon namin na pinag-aaway mo kami? Hindi maaaring totoo yan. Mahal, bakit mo namang iisipin ng ganyan tungkol sa akin? Sa lahat ng taong na lumipas, ikaw nagkatrabaho. Ako ang nakaasikaso ng buong bahay. Ginawa ko lahat para alagaan si Mama. Pero bakit ang mga sinabi mo? Ipasalo mo ba sa video? Zhang Zheng, may dahilan si Tongtong kung bakit niya ginawa yon. Dahilan? Mahal, patawad. Hindi ko sinadyang lukuhin ka. Ang lahat ng ito ay dahil sobrang galit ako kay Mama. Galit ka kay Mama? Tongtong, kahit gaano ka pagkagalit sa kanya, hindi mo pwedeng... Dahil sa kanya, nawalang anak natin. Dahil sa kanya, nawalang anak natin. Ano? Mahal, hindi mo pa alam, no? Ang anak natin, wala na siya. Mahal, anong ibig mong sabihin? Bakit sinabi mo kanina na si Mama ang pumatay sa anak natin? Mahal, ang anak natin, ipinalaglag siya ni Mama. Dahil ang babaeng kasarian niya. Mahal, isa yung buhay na nilikha natin. Paano ko siya mapapatawad? Tongtong! Inaalay kong katawan ko para magkaanak tayo. Papayag ka bang panoorin lang si Mama na itulak ako mamatay? Hindi ko ginastong sirain ang relasyon niya ng Mama mo. Gusto ko lang sana maging kakampi kita. Ang nawala yan ako, galing siya sa akin. Tongtong, Tongtong, bakit ganitong kabigat ang kapalaran mo?
Napangasawa mo ay isang pamilyang walang puso. Walang pagmamahal ang biyenan. Nirespeto mo na sa asawa. Pati anak mo, hindi mo pa naisalba. Bakit ganito kabigat na tadhana mo, anak ko? Zangjeng! Ibinigay namin si Tongtong sa inyo, hindi para pagtaksilan at saktan. At ganyan niyo siya tratuhin ngayon? May konsensya ba kayo? Biyenan, ipinakita ko ng CCTV. Wala kang karapatang akusahan ako na pinilit ko si Zutong sa gawaing bahay. Ngayon, sasabihin mong pinilit ko rin siya magpalaglag? Salbahe? Salbahe bang tawag mo dyan? Tinala mo anak ko sa pagpapalaglag. Yan ang mali na katotohanan. Tama. Ako nga nagdala kay Zutong sa abortion. Anak ko, ang bata nasa tiyan ni Zutong. Hindi mo anak yun. Ma, anong sabi mo? Mahal, alam kong ayaw sa akin ni Mama. Naipalaglag na ang anak natin. Kahit anong pang sabihin niya, tatanggapin ko. Zangjeng, alam ng Mama. Noon pa man, nagsinungaling si Tongtong. Pinaratangan ng biyenan niya. Oo, mali yun. Pero may dahilan siya. Dahil nawalan siya ng anak. Ikaw ang asawa niya. Sa pamilya niyong ito, ikaw lang pwede niyang sandigan. Mahal, huwag kang mag-alala. Pinalaglag ni Mama ang anak natin. Kahit ano pang sabihin niya, hindi ko na siya paniniwalaan. Mahal. Ma, kahit na si Tongtong pinaratangan kang pinilit siya sa gawaing bahay, ginawa niya lang yun dahil sobrang lungkot niya. Pero ikaw, bakit ganun katigas ang puso mo? Dahil ang bababaeng dinadala niya, kaya pinilit mo siyang magpalaglag? Pinagbintangan mo pa ang bata na hindi ko anak yun? Ikaw, hindi na kita kayang intindihin pa! Sapat ng video para patunayan na puro kasinungalingan ang sinabi ni Zutong. Anak, niloko ka niya minsan. Gusto mo bang maloko ulit? Kahit pa nagsinungaling si Tongtong at pinaratangan ka, ikaw pa rin ang nauna. Pinilit mo siyang magpalaglag. May kasalanan ka rin. Kumare, pareho tayong babae. Kung ganyan ang ginawa mo, hindi ka makakaligtas sa karma. Ang sabi ng pamilya niyo noon, mamahalin niyo ang anak ko. Pero sa huli, inaabuso, sinaktan niyo lang siya. Sinasabi ko sa iyo, gusto kong humingi ka ng tawo sa kanya, magpakumbaba ka! Gusto kong humingi ka ng tawo sa kanya, magpakumbaba ka! Gusto mong humingi ako ng tawad kay Zutong? Ma, pinapatay mo na nga ang anak namin. Tatanggapin ko. Pero ang bata, walang kasalanan. Hindi ko hinihiling na lumuhod ka sa harap ko. Pero sa harap ng anak ko, gusto kong lumuhod ka at magsisi. Gusto mong lumuhod ako sa harap ng anak na yon? Sa panaginip mo. Ma, anak ko yun. Anong karapatan mong tawagin siyang anak sa labas? Kumare, narito ang abo ng bata. Lumuhod ka na. Halika! Lumuhod ka! Zangjeng, papayag ka ba talagang na makita mo pinapalad ang mama mo? Zangjeng, ang batang iyon, nang ilabas mula sa sinapupunan ni Tongtong, buong-buo na siya. Ikaw ang ama. Hindi ba dapat ikaw ang unang lumamang para sa anak mo? Wang Guilan, tigilan mo ng paglilinan sa anak ko. Ang batang iyon, hindi anak ng anak ko. Kung iniisip mong palahorin mo ako, kalokohan yan. Tama na, Ma! Pinatay mo ng anak ko. Ngayon, gusto lang naming umamin ka at magsisi. Ito ang kabayaran sa iyong kasalanan. Ma, anak ko yun. Kahit ayaw mo sa apo mong babae, wala kang karapatang siraan si Tongtong at sabihing anak sa labas yun. Bakit ka naging ganyan kasama ngayon? Zangjeng! Ako ang ina mo! Paano kita sasaktan? Hindi dapat tanggapin ng batang yon ni ang pamilya Zo. Ma, alam mong ikaw ang ina ko. Pero paano mo nagawang patayin ang anak ko? Kahit paano sabihin mo ngayon, lumuhod ka pa rin! Magpakababa ka para sa anak ko! Lumuhod ka! Lumuhod ka! Sabi ko, lumuhod ka! Bitawan niyo ako! Kung hindi mo naman pala paniniwala sa sabihin ko, ang katotohanan, tingnan mo na lang mismo. Mahal, si Mama, gagawa pa niyan kung anong kwento. Lahat ng kasinungalingan, ginagawa niya. Huwag kang maniwala sa kanya. Ma, ang hinihiling lang naman namin, lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak namin ni Tongtong. Napakahirap ba nun? Anak, pakinggan mo si Mama. Ang batang iyon ay hindi mo anak. Nasa kami ni Zutong ang ebidensya. Tingnan mo at malalaman mo. Sobra na, Ma. Gusto mo pa bang siraan si Tongtong? Hanggang kailan mo siya sisiraan? Sinaktan mo ng anak ko? Ngayon inaakusahan mo pa ang asawa ko? Ma, paano mo nagawang naging ganito katigas sa puso mo? Anak, pag-isipan mong mabuti. Sa lahat ng mga taon na nagdaan, simulan mo walang ama mo. Para sa'yo at para sa pamilyang ito, ibinigay ko ang lahat. Kung walang problema si Zutong,
Bakit ka naman sisira ng anak mo? Mahal, kasalanan ko ito. Hindi ko naibigay sa'yo ang isang anak na lalaki. Kung bakit ganito ang trato sa akin ni Mama, kasalanan ko lahat ng ito. Mahal, huwag mong sabihin yan. Kasalanan nito ni Mama. Wala kang kasalanan. Zutong, tigilan mo ng pagpapakawa sa harap ng anak ko. Malakas loob ka bang ipakita ang report na hawak mo kay Zhang Zheng? Zhang Zheng, yung anak sa labas na iyon at ang DNA test report mo, nasa kamay ni Zutong. Kung ano ba talagang totoo, tingnan mo mismo! Ma! Hanggang ngayon gusto mo pa rin siraan si Tongtong? Ikaw! Mahal, huwag kang mag-alala kahit ano pang paninira ni Mama sa'yo. Nasa tabi mo ako palagi. Gusto ko lang makita. Ano ba talaga ang report na sinasabi ni Mama? Puro kasinungalingan lang. Mahal ko, ano ba yung... Ma! Ito bang sinasabi mong katotohanan? Isang blankong DNA test report ang ipapakita mo para siraan si Tongtong? Ano? Blankong report? Paano nangyari yun? Anak, sigurado nagkamali ang ospital. Tatawagan ko sila ngayon at kukunin ko ang totoong report. Sobra na, Ma! Pinatay mo pa ang anak ko. Pinalampas ko na yon. Ngayon, gagamit ka pa ng isang blankong DNA report para siraan si Tongtong? Napakabagsik mo naman! Mahal, buti na lang nandiyan ka para ipagtanggol ako. Kung hindi... Tongtong, huwag kang matakot. Habang nandito ako, walang sino man ang pwedeng mangapi sa'yo. Hindi ba itong report na pinagawa ni Sumin na DNA test report? Nako, maling naibigay na report. Kailangan ko ito ipadala kaagad. Zhang Zheng, sa ilang salita lang ni Zutong, naniniwala kaagad ng masama si Mama. Si Mama lang palaki sa'yo mula pagkabata. Ganun lang ba talagang kalit ang tiwala mo? Tiwala? Pinapatay mo ng anak ko. Inakusahan mo pa si Tongtong na may lalaki at nangaliwa. Paano kita paniniwalaan? Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan mong lumuhod sa anak ko at humingi ng tawad! Kung ganun na lang tiwala mo sa mga sinasabi ni Zutong, wala na akong masabi. Pero kung gusto mong lumuhod ako sa harap ng bastardo na iyon, hindi mangyayari iyon! Ma! Hanggang ngayon bukang bibig pa rin na tawagin ang maagang namatay ko na anak na bastardo? Sa puso mo! Nasa puso mo ba talaga ako bilang anak? Iniisip mo ba ako? Dahil iniisip kita! Kaya, noong nakaraang buhay, ako'y namatay sa ospital. Walang nag-aalaga, walang pumapansin. Ma, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang sabihin para sa akin ang lahat ng ito. Yung mga magagandang salita na yon. Habang wala ako sa bahay, inaapi mo si Tongtong at pinapatay mo ang anak ko. Ang lahat ng iyon ay para sa sarili mo. Dahil sa mga paniniwala mong luma, idinamay mo kami ni Tongtong. Ang magkaroon ng ina na katulad mo ay isang malaking kahihiyan para sa akin. Anong sinabi mo? Ang sinabi ko, ang magkaroon ng isang ina katulad mo ay isang kahihiyan! Sige. Ganun pala. Ganun pala? Ang anak na pinalaki ko sa sarili kong mga kamay, ngayon ay tatawagin akong kahihiyan. Dahil lamang sa isang tao! Si Tongtong ay asawa ko. Ikaw, ang tunay na ibang tao! Report! Mali ang naibigay na report. Nandito ang totoong DNA report. Mali ang naibigay na report. Nandito ang totoong DNA report. Mrs. Su, yung intern ko, masyadong pabaya. Ang totoong DNA report na iwan sa opisina. Pasensya na talaga. Walang problema. Hindi naman nakaabala sa inyo, di ba? Ma, gumamit ka ng blankong DNA report para manloko. Pero nabigo ka. Ngayon, naganap ka ng isang peking doktor para samahan ka sa kasinungalingan para lang siraan si Tongtong. Grabe ang ginawa mong panliling lang. Ikaw ba si Zhang Zheng? Yung DNA report na hawak ni Mrs. Su ay ako ang gumawa. Ayon sa agam, 2 DNA samples ang dinala ni Mrs. Su at walang anumang kaugnayan ng mga ito. Nagsisinungaling ka! Magkano ang ibinigay ng mama ko sa'yo para siraan ang asawa ko? Doktora, ang binan ko ay gusto ng lalaking apo na walang anak ko dahil sa kanya. Bilang isang babae, ahayaan mo ba siyang gumawa ng masama dahil babae ako? Mas lalo akong nasusukam sa mga babaeng katulad mo na may pusong mabangis at makapalang mukha. Mga salot kayo! Mahal. Mahal, huwag kang matakot. Nandito ako.
Walang makakaapi sa'yo. Zhang Zheng, ang tunay na DNA report ay nasa kamay ni Mrs. Su. Si Zutong na umiyak ay ginawa lang niya para kaawaan. Kailangan mo lang tingnan. At malalaman mo si Mrs. Su talaga ang nagbigay ng lahat para sa'yo. Bilang anak niya, wala ka bang kahit katiting na tiwala sa kanya? Ito. Kung lalaki ka talaga, harapin mo si Mrs. Su at tingnan mo mismo ang katotohanan. Kung anak kita, buksan mo at tingnan ang sarili mong mga mata. Mahal! Zhang Zheng, ang nanay mo basa-basa nalang kumukuha na kung sinong to para umarte. Si Tongtong, tinapi ng mama mo. Lahat ng paghihirap niya, wala ba yung halaga? Zhang Zheng, lalaki ka pa ba? Hindi mo kayang protektahan ang asawa mo? Si Tongtong ay tiniis lahat ng hirap sa bahay ninyo! Ngayon sinasabi pa ng mama mo ito? Gusto mo bang ipasa lahat ng kasalanan kay Tongtong? Pakinggan niyo ako. Pakinggan ka? Sa tingin ko kayong mga Zhang, pare-pareho lang. Para sa kapakanan ninyo, wala kayong pag-alam kung anong mangyari sa anak ko? Tongtong, bakit ba napakahirap ng buhay mo? Tingnan mo naman, nag-asawa ka sa ganitong klaseng pamilya. May masamang binan at asawa mong walang panindigan. Ano pang aasahan mo sa buhay mo ngayon? Mahal, kung pati ito hindi mo kayang paniwalaan, wala nang dahilan para manatili ko sa pamilyang ito. Tongtong, hindi yun ang ibig ko sabihin. Anak ko, wala akong magawa. Wala akong lakas para ipagtanggol ka. Tayong dalawa ay malas sa buhay. Ni asawa mo hindi ka mapagkakatiwalaan. Puro salita lang. Mahal ka raw niya pero sa huli naniniwala pa rin siya sa mama niya. Ma, hindi ko naman yun iniisip. Si Tongtong ang asawa ko. Mahal ko siya at inaalagaan ko siya. Hindi ko hahayaan na masaktan siya. Sige. Tatanungin kita. Mas pipiliin mo bang paniwalang ina mo o si Tongtong? Ako? Ito... Ayos lang. Sa tingin ko sa puso mo, hindi mo talaga pinaniwalaan ang anak ko. Zhang Zheng, gamitin mo ang utak mo. Kita mo naman ang tunay na ugay ng pamilya Zhu. Wala na akong ibang sasabihin pa. Zutong, ano ba talagang klaseng tao ka? Ang DNA test report, tingnan mo na lang. Tongtong! Ang mama mo, sa umpisa pa lang, kusang palayasin ako sa pamilya Zhang. Kahit inaapi niya ako at pinahirapan niya ako, tiniis ko. Pero ngayon, pati ikaw, ayaw mo nang maniwala sa akin. Tongtong! Kawawa naman ang anak ko! Bakit napagkamalas mo? Inalagaan mo ang pamilya Zhang, pero sa huli, ito pa na pala mo! Tongtong! Naniniwala ako sa'yo! Naniniwala ako sa'yo! Ako, tingnan mo. Pinunit ko ng report na ito. Wala na itong silbi. Ibaba mo ng kutsilyo. Baka masaktan ka pa, ha? Zhang Zheng, ano bang ginagawa mo? Ma, si Tongtong ang asawa ko. Maniniwala ako sa kanya kahit ano pang paninira mo sa kanya. Hindi mawawalan pagmamahal ko sa kanya. Pagmamahal? Zhang Zheng, ako nag-aalaga ng pamilyang ito. Hindi mo ba naisip na mahadin kita? Paano ka naging ganito katanga? Pinaigal ka na isang babae. Mahal, alam ko naman na akong pinakamahal mo. Hindi ako nagkamali na pagpili sa'yo. Buti na lang at may panindigan ka pa. Hindi mo hinayang apihin ang anak ko. Mahal, nung ikinasal tayo, nangako ako sa'yo. Sa buong buhay ko, hindi kita hahayaang masaktan. Si Zoto ay nagtaksil. Alam ko na hindi ka maniniwala. Kaya ginawa ko ito para sa'yo. Pati na rin sa anak na sa tiyan, nagpadinitis ako. Pero sa huli, hindi ka pa rin naniniwala. Sa ngayon, wala na akong inaasahan na makita mo pang tunay na mukha ni Zotong. Yan ay dahil alam mo, kahit ano pang sabihin mo, hindi mo ako malilinlang. Zhang Zheng, ako ang nanay mo. Paano kita masasaktan? Dahil ikaw ang ina ko! Paulit-ulit ka nakikialam sa buhay ko! Hindi mo alam kung gaano ko gustong walang ganitong klaseng ina. Isang mapangapi at masamang ina! Sige. Ang anak na inalagaan ko mula pagkabata. Ngayon, para sa ibang tao, gusto mo nang patuloy ang relasyon natin? Ikaw ang ibang tao! Si Tongtong ang asawa ko. At ikaw, nung ipinilit mong ipalaglag ni Tongtong ang anak namin, dapat alam mo na, darating ang araw na itatagwil ka ng lahat. Simula ngayon, kami ni Tongtong ay aalis na sa bahay na ito. At ikaw, wala ka ng kaugnayan sa akin. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi na tayo pamilya. Ang pamilya ko ay si Zutong lang. Tungkol naman sa'yo, wala na tayong kaugnayan pa. Zhang Zheng, para sa isang babae,
Talagang puputulin mong relasyon natin? Ikaw ay masama, makasirili, at puro kasinungalingan lang ang sinasabi. Ang nangyari sa'yo ngayon, iyan ay nararapat lang. Tara na. Ha, matandang babae. Ngayon ang anak mong si Zhang Zheng ay sunod-sunod kay Tongtong. Buksan mo ang mga mata mo at panoorin mo mabuti. Tingnan mo kung paano ang anak ko. Unti-unting puputol lahat ng pag-aari ng pamilya Zhang. Ha! Tara na! Huwag kang mamahalin ito. Aangkinin ko na lang. Suming yun. Kahit bumalik ka pa sa nakaraan, ano ngayon? Si Zhang Zheng ay patuloy pa rin paikuti ni Zutong. Kung ganun, wala ka nang dapat sisihin. Para mapanatili kong pamilya Zhang, gagawin kong lahat ng paraan. Ma, uminom ka ng tsaa. Zhang Zheng, si Tongtong labis na nasaktan para sa'yo. Ngayon na lumipat na kayo ng tirahan, dapat mo siyang suklian ng mabuti. Ma, huwag kayong magalala. Siguradong poprotektahan ko si Tongtong. Hindi ko na siya hahayaang masaktan. Madaling magsabi ng magagandang salita. Ang mahalaga ay kung paano ito isasagawa. Ma, ngayong si Tongtong ay nakatira na kasama ko, siguradong hindi siya kayang apihin ng mama ko. Ang dahilan kung bakit inapi siya ng mama mo, sa totoo lang, ay dahil sa tingin niya kami ni Tongtong ay mas mababa sa inyo. Wala kaming kapangyarihan sumuporta sa kanya. Si Tongtong, kung may maayos siyang trabaho sa kumpanya ninyo, makakatayo rin siya na may taas noo. Ma, madali lang yan. Bukas pa lang, aayusin ko na agad na pumasok si Tongtong sa Zhang Group bilang manager. Hindi ba't hindi ito maganda? Ang mama mo nga noon ay nagsabi sa sarili niyong kumpanya. Hindi dapat bigyan ng posisyon ng kamag-anak. At ayaw niyang papasukin si Tongtong sa trabaho. Noon, nakala ko talaga, ginawa niya yon para sa ikabubuti ng kumpanya. Pero ngayon, napagtanto ko na, isa pala yun sa mga palusot niya para hindi makapasok si Tongtong sa trabaho. Huwag kang mag-alala, ma. Ako na ang masusunod ngayon sa kumpanya. Bukas, papapasukin ko si Tongtong sa kumpanya bilang empleyado. Tama lang yan. Asawa ko, basta't kasama kita. Kahit ano pang mangyari, hindi ako matatakot. Tongtong, asawa kita. Pwede kong tiisin ng iba, pero hindi kita kayang tiisin.